kailangan kikita tong branch na to kasi hindi ako pwedeng magbukas ng additional branch kung hindi to kumita. Day 4 ngayon no, ng ating challenge. Kung ano nga ba ang gagawin mo para makuha o maabot mo yung goals mo o plano mo sa iyong negosyo. Yo, what's up? Good morning mga ma'am, sir. Kumusta kayo dyan? So, time check natin ay 11:05 na ng morning. At ngayong araw na to, dito pa tayo sa ating branch sa Zell Salon, pang malakasang salon ng Mindanao, at nag-opening tayo kahapon, no? So, kwentuhan ko na lang kayo. Kahapon ang ating grand opening sa panglimang branch, no? So, ang problema natin kahapon ay medyo maliit yung space, no, ng ating area. Hindi siya ganun kalaki kasi ang standard talaga namin na pwesto is mga 50, no? 50 square meter o 45 patas, pwede na yon. So, kahapon, medyo kinulang tayo ng space, no? Kasi, sa awa ng Diyos, no? Nagawa nating tiktik at marketing na diskarte, marami ding pumasok na customer. So, maaga pa lang, morning pa lang, punuan na tayo. At tuloy-tuloy yon hanggang dumating yung gabi. So, bandang nagre-relax na yung mga tao o wala nang ganong pumapasok is mga alas 8 na yata. At nga pala, shoutout nga pala sa kaibigan natin, no, ang ating negosyanteng kasosyo, ang kaibigan natin at nagturo sa atin, naggabay sa atin sa pagpapalaki ng ating negosyo, si kasosyong Arvin at Ma'am Michelle at mama ni Ma'am Michelle, no, na pumunta dito kasi meron tayong meeting mamaya. So dahil nga doon sa problema natin na maliit yung pwesto natin, marami pang customer at may bisita tayo, so nahihirapan tayo ng konti, no, sa area. Pero yun nga, kailangan nating masolusyonan. So kahapon, nakatayo-tayo lang yung mga ibang bisita natin, no? Hindi kasi kinasya pagbigyan nyo na, pasensya naman. At yung iba, ngayong araw na to, hindi kinaya kahapon, di ba? Kasi punuan, by booking kasi tayo, by appointment. So ngayong araw na to, Sabado, no? Magang-maga, alas 8 pa lang, may pumasok na yung dalawang natira kahapon. So, in-schedule na lang natin siya ulit ngayon. So, yun, nagpapasalamat tayo at naging successful yung ating ika-5th branch. At yung challenge nga natin, no, balikan natin. Yung challenge natin sa ating business is makapagdagdag o makapagbukas pa tayo ng isa pang branch sa loob ng 2 o 3 buwan mula ngayon. So, hindi ko alam kung kaya ba to kasi eto na yung pinaka maiksing panahon sa challenge natin. Kasi yung kwento ng business namin is bukas ko ng branch 4 namin sa May Turil is June, di ba? At yung isa namang branch namin is nagbukas lang siya, pangatlong branch namin, noong February 2024. At nasundan siya ng June 2025 na. At ito yung panglima. So, mula June hanggang December is mga 6 months. So, medyo malapit-lapit na yung pagitan. At yun nga, challenge natin ngayon na kailangan, no, nakadagdag tayo ng isang branch sa loob ng 3 months. 3 months, target ko yan. At ang tanong, anong gagawin ko sa araw-araw para makapagbukas ako ng branch? So, balikan natin yung mga nangyari, no? Nag-open tayo kahapon. Okay naman, may customer pumasok. Ibig sabihin, bawi lang. Kasi gumastos tayo ng kahapon din, di ba? Sa opening natin, may mga kunting handaan at mga pagkakagastusan, di ba? So, okay lang, bawi lang. At ngayon talaga yung unang araw kasi may customer na. So, day 4 challenge. So, yun, ang gagawin na lang natin ngayon, kailangan kikita tong branch na to kasi hindi ako pwedeng magbukas
ng additional branch kung hindi to kumita. 'Di ba? Dahil pag nangyari 'yon, katangahan na 'yon. Hindi mo pwedeng ito gusto kong sabihin sa inyo. Hindi mo pwedeng i-duplicate ang negosyo mo na hindi kumikita kasi mali 'yon. Mali 'yon at mali 'yon, no? At kwentuhan ko na rin kayo diyan dahil may experience akong ganyan. Yung usapang ang yabang, ang galing mo, feeling mabangis ka, feeling mo napakalupit mo. Pero ang totoo naman, wala ka namang kwenta talaga. Kwentuhan ko na lang kayo, no? Noong mga 2018, pang malakas ang business ko, yung Hangover Mommy House. Yan yung business ko na talagang ginalingan ko, nilupitan ko, hinusayan ko, at talagang ginugol ko lahat ng oras ko dyan, no? Dahil gustong gusto ko yung business na yon. Nagbukas ako noong 2018. Ito yung problema. Noong mga panahong yon, hindi pa kilala yung Bipares. Bipares kasi yung product ko. So walang nakakalam kung ano yan. Maraming nagsasabi na masarap, pero hindi nila alam kung anong tawag doon. Ang alam lang nila, bulalo, tsaka batchoy, tsaka yung mga ganon. Yan lang yung alam nila, balbakwa. Sa Bisaya yan, sa Davao. So, ang kailangan kong solusyon, ang ginawa kong solusyon nun, nagdagdag ako ng isa pang branch. Loko-loko talaga ako. So, naging dalawa. Unang problema ko ulitin ko. Unang problema ko, hindi kumita yung isang branch. Hindi kumita. Ngayon, ang ginawa kong solusyon, nagdagdag ako ng isa pang branch para naman abonado ako dito sa isang branch. So ngayon, kailangan kong ng pera, ng additional na kita. So ang ginawa ko, nagdagdag ulit ako ng branch na hindi ko alam na dodoble rin naman pala ang expenses ko kasi meron namang bagong branch. Pagkakamali nga naman. So kaya ngayon, no, hindi ko na inulit yung ganong pagkakamali ko. Kasi una, kamalian yan, no? Kasi diyan tayo natuto, no, sa mga pagkakamali. Pero habang tumatagal, ano na ako sa business, 9 years na. Pag inulit mo pa yon, hindi na yon pagkakamali. Katangahan na tawag doon. Alam mo naman yun na ganun yung mangyayari, inulit mo pa. So, problema mo na yan. Katangahan na yan, hindi na yan pagkakamali. So, napaka-importante, no, na sa bawat mga problema o failure o pagkakamali mo sa pagnenegosyo, kailangan mong mahanap ang positive side ng pagkakamali na yan. Positive side ng buhay at maging aral, leksyon, no? Yan ay makakuha ka ng aral o leksyon sa pagkakamaling yan. Kasi nangyayari talaga yung mga bagay na kahit gagalingan mo, nangyayari kasi dapat mo yang ma-experience. Kasi parang hinahanda ka lang sa susunod na laban. So, dito sa diskarte ko ngayon sa aming salon, kailangan makapagbukas ako ng isang branch sa loob ng 3 buwan. Pero ang challenge ko, kailangan kikita muna tong branch na to. So yan yung pinaka-challenge ko ngayon. At kung paano yon, yan yung tatrabahuin pa natin. Hindi ko pa rin alam. At day 4 ngayon sa ating daily vlog challenge. At yun yung mga aral na isi-share ko sa inyo. At ang gagawin pala natin ngayong araw na to, meron tayong meeting, no? Meron tayong pag-uusap mamaya. Kasama ang mga malulupit na negosyante dito sa Davao. So, bakit mahalaga yung mga ganitong pagtitipon? So, bukas ko na i-vlog kasi mamaya pa naman yung meeting natin. So, bukas yun na malalaman kung bakit meron at sumali ako sa ganitong sa mga grupo. At comment na rin kayo kung meron kayong grupo ng mga negosyante na sinalihan at ano yung mga natutunan nyo doon, ano bang goal nyo doon, ano ba yung mga ginagawa nyo doon, nambubudo lang ba kayo, nanga-hype lang ba kayo. Comment nyo na rin at anong grupo yon. At baka
makasali din tayo sa mga ganyan, di ba? O, napakalaki ng tulong ng grupo. At bukas ko na yung i-vlog, no? Di ba? At nga pala, no? Sa mga nagsasabi, nagagalit sa akin, bakit daw ako nag-share ng aking mga company policy dito sa aming business salon, no? Nagagalit, nagpapasikat pa daw ako, no? Ito lang masasabi ko, no? Naniniwala kasi ako na tanging mga mabubuting negosyante lang ang kayang maayos o tumulong maayos ang ating bansa, no? Palubog na tayo at kakampi ko yung mga mabubuting negosyante. So, na-share ko yung mga teknik ko, yung mga binahagi ko sa inyo, yung aking istorya, at nagbigay ko ng tips sa inyo, lalo na sa pagpapatakbo ng salon, pag-handle ng staff, yung problema sa late, sa absent. Sinishare ko yun sa inyo, at meron nga pala tayong HR, yun yung mabangis sa atin. Para makakuha kayo ng aral, no, sa pagpapatakbo ng salon, lalo sa mga baguhan. At may grupo tayo, Salon Business Owners PH. Pasok kayo kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, pag-handle ng staff, o mga problema, or magbigay kayo ng suggestion, sumagot kayo ng mga katanungan, basta tulungan yung goal natin sa grupo. Walang budulan. Pasok kayo at mag-share kayo ng inyong mga kwento o istorya. At yun lang, follow nyo pala ako, Jeff Cinco, at kita-kits tayo dahil nga pala, may Zoom meeting sana akong gaganapin last week kaso na-busy ako sa opening. So comment ka na lang ngayon kung gusto mong mapasali doon. Mga salon owner lang yung nag-uusap doon at may special guest tayo. Yung topic natin is tungkol sa paano may iwasan yung mga penalties sa BIR, sa taxes, at kung ano-ano pa. Diba? Comment ka or message mo ako. Yan lang, bye-bye. Trabaho-trabaho tayo at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kabal. Bye-bye! Trabaho.